daang taon na ang lumipas, naglaho na ang malaking kapahamakan. Upang maiwasan ang kapahamakan, tinatakan ko ang aking kapangyarihan. Sa 100 araw, mabubuksan na ang banal na pagkakakulong. May tanda mula sa langit, nagising si Alonso Elio. Alonso Elio, kaming pamilyang Villanueva. Ayon sa utos ng mga ninuno, naglakbay kami rito. Nakikiusap ako kay Alonso Elio na tanggapin ako bilang alipin Alonso Elio, pamilyang Mendoza. Nais naming maging alipin magpakailanman. Laging may langaw na umaingay. Hinihiling naming makipagkita kay Alonso Elio. Bahala na, pumunta muna tayo sa mundo ng mga tao. Ang mundo ng mga tao ay lubos nang nagbago. Nako, dahil tumakas ako sa kasal, nagmaneho ako para makatakas, nakabangga ako ng tao. Kakaiba, malinaw na siya ay nabangga. Bakit wala siyang kahit sugat? Alonso Elio. Ito ang pangalan mo. Suwail na anak, naglakas loob kang tumakas sa kasal. Babalin ko ang mga binti mo. Ikaw na Suwail na anak, kahapon ang kasal mo, naglakas loob kang tumakas sa kasal. Ang dangal ng pamilya Lin ay naubos mo na. Tatay si Mendoza Lucas ay may ilang asawa at pinatay pa niya ang isang kalaguyo. Ipinapakasal mo ako sa ganyang hayop bilang kalaguyo, hindi ako magpapakasal. Tumahimik ka, nagustuhan ka ni Mendoza Lucas. Ito ay isang biyaya sa iyo. Higit pa, karangalan ito ng pamilya. Lin, tumakas ka sa kasal ng walang pahintulot. Nasaktan mo ang pamilyang Mendoza. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Nasaktan mo si Mendoza Lucas. Ang pamilyang Mendoza ay tiyak na gagantihan tayo. Halina kayo, itali ninyo siya. Dalhin ninyo siya sa pamilyang Mendoza. Hindi ako pupunta, may asawa na ako. Ano? Sino ako? Nasaan ako? Bakit hindi ko maalala? Siya ang asawa ko, Alonso Elio. Tawagin mo akong asawa? Asawa. Walang kwenta. Wala ka bang modo? Kunin mo ang tuwalya, punasan mo ang pawis ko. Nakatayo ka lang, patay ka ba? Punasan mo ang pawis ko, masahihin mo ang likod ko. Huwag mong akalaing kabilang ka na sa angka ng Lin. Manugang ka lang ng pamilya Lin. Wala kang talento sa martial arts. Walang kwentang hindi kayang mag-ensayo. Kung hindi ka pa magiging listo, bububugin kita. Kain na, kain na. Mahal. Nandito ka na. Ito'y para sa'yo. Bulag ka ba? Ito ba ang dapat mong pagkainan? Nandoon ang pagkain mo. Gabriel, ikaw na malaking tanga. Pagkain ba yan para sa tao? Ilabas mo nga yan. Mahal. Nakakabusog naman ang mantu. Kain ka ng kain, kahit aso ayaw kumain yan. May masarap na pagkain doon, bakit hindi ka kumain doon? Tanga, bobo. Duwag. Sofia, halika rito. Noemi, halika rito. Noemi, ikaw ang bahala sa pagkain. Tama ba? Sinadya mong hayaan si Elio na kumain ng mga mantao sa lupa?
Ate, wala siyang kwenta. Buti na lang at may makain. Namimili pa siya. Ewan ko kung saan pinulot yung lalaking yon. Itinuturing mo siyang kayamanan. Isa lang siyang walang kwentang basura. Mas mabuti pa ang aso kaysa sa kanya. Ikaw ang walang kwenta? Ewan ko kung sino ang kumuha ng pampatigas sa botika. Luna, pinagbibintangan mo ako. Ano? Naiinis ka na? Gusto mong lumaban? Sige, Inaapi ninyo ang asawa ko. bilang ate ninyo dapat kayong disiplinahin. Umatras kayo! Itay, sila ay kumakain ng masasarap habang si Elio ay kumakain ng inamag naman tao. Kaya ano naman sa inamag naman tao, hindi ba't nakakabusog pa rin? Tama ang sinabi ng iyong pangalawang ina. Itay, si Elio ay manugang mo rin. Bakit iba ang trato mo sa kanya? Manugang? Itong dala mong lalaking pulot, gusto ring maging manugang ko. Hindi ko siya tinatanggap. Ang manugang ko ay si Delos Reyestino lang. Malapit na ang paligsahan sa martial arts. Siguradong si Delos Reyestino ay biglang makikilala. Ang mahusay na tulad niya ay siyang dapat maging manugang ko. Tungkol naman kay Alonso Elio, ang galing naman ng kuya natin. Kuya, ikaw na ang bahala. Itay, ikaw. Maha? Huwag kang mag-alala sa akin. Busog na ako at may maayos na damit. Ang makasama ka ay sapat na. Anong sapat? Alonso Elio, makinig ka sa akin. Ikaw ang asawa ko. Hindi ka naman walang kwenta. Ang mga marumi at mabibigat na trabaho ay gawain ng mga utusan. Hindi mo kailangang sundin ang kanilang utos. Mula ngayon, dapat kang maging matatag. Yan? Isang walang kwentang nagwawalis na magpakatatag pa. Hahaha. Itay! Basta si Delos Reyestino sa paligsahan ng martial arts ay makakakuha ng pwesto. Ang negosyo ng paaralan ng laban ng Rivera ay muling aangat. Ang ating pamilyang Rivera ay muling babangon. Hindi tulad ng isang walang kwenta na pabigat lang. Mabuting manugang laban. Itay, huwag kang mag-alala. Sisikapin ko talaga. Kayong mga tao sa paaralan ng laban ng Rivera, lumabas kayo at mamatay. Paaralan ng laban ng Ortega. Ang tapang-tapang ninyo, pumasok kayo sa aming paaralan, naghahanap kayo ng kamatayan. Ginong Rivera, dinalan ka namin ng parangal. Mga mahihinang tagalungsod ng malaking ilog. Ginoong Rivera, ngayon pumunta ako dito para hamunin kayo sa laban. Kung hindi ka mangahas lumaban, Luhod ka sa harap ko. Tanggapin mo ang parangal na ito. kung hindi, Pawasakin ko ngayon ang inyong paaralan ng laban ng Rivera. Mga batang walang galang. Ikaw, nangangahas kang magmayabang? paano kung ako rin? Ginoong Rivera, sapat na ba? Ortega Augusto, Diyos ko. Si Ortega Augusto mismo ang pumunta para hamunin tayo. Tapos na tayo. Gabriel, umalis ka na. Umalis ka agad-agad. Huwag ka nang bumalik. Mahal, bakit mo ako pinapaalis? Hindi ako aalis. Ayokong iwan ka. Masama ang hangad nila. Partikular silang pumunta para maghiganti. Napakahina mo. Wala kang lakas. Manatili ka rito para mamatay. Mahal, hindi ako aalis. Gusto kong manatili sa tabi mo. Masakit pa ba ang tainga mo? Hindi na. Hindi talaga. Bobo ka. Kahit masakit, hindi mo sasabihin. Umalis ka na. Kung hindi, mahuhuli ka. Mahal, hindi nga ako aalis. Mahal. Carlos, ngayon, ikaw ang luluhod ng kusa. Tanggapin ang placard na ito o makikipaglaban ka ba? Hoy, Hong. Huwag kang masyadong mayabang. Hahaha. Ako nga mayabang. Ikaw, Carlos, kaya mo bang magmayabang? Ngayon, alisin mo ang placard na ito o aalisin ang paaralan ng laban ng Rivera. Ang tatay ko ay ikasyam sa talaan ng mga mandirigma. Malamang si Carlos ay papatayin ng tatay ko. Carlos, sundin natin ang tuntunin. Hayaan muna nating maglaban ang mga alagad. Tingnan natin kung kaya ninyo. Ikaw. Sino ang lalaban? Mga duwag talaga kayo. Ako na.
pangalawang alagad. Mali ang estilo ng Hong na ito. Bakit naging ganito kalakas? Ha 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 ha. Ito lang ba ang kaya ng paaralan ng laban ng Rivera? Mga walang kwenta talaga kayo. May iba pa ba? Kung walang gustong lumaban, lumuhod na lang kayo at sumuko. Tatay ako na ang lalaban sa kanya. Mag-ingat ka, mukhang binago ang estilo ng Hong. Mahal, Tiyak na mananalo ka. Huwag kang mag-alala, kailan ba ako natalo? Tino, bibigyan kita ng pagkakataong sumuko. Dumaan ka sa pagitan ng aking mga binti at pakakawalan na kita. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang aking lakas ay nawasak. Mom, Ang kapal ng mukha mong manakit ng ganyan. Papatayin kita. Kapal ng mukha mo. Carlos, ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Ginoo, tatay, Carlos, sobrang hina mo talaga. Walang kalaban-laban. Bagay na bagay sa'yo ang sakitin sa malaking ilog. Pesting matanda. Ikaw pa, gusto mo akong patayin? Papatayin muna kita. Gino. Tatay, walang hiya ka. Tumigil ka. Uy, hindi ba ito ang binibining? Nag-uwi ng ibang lalaki? Ang ganda pala. Kaya pala malandi kahit kanino na lang. Ang baho ng bibig mo, linisin mo. Puta, naghahanap ka ng kamatayan. Ang siningnang pakikipaglaban ni Luna ay lubos ng bumuti. Magaling. Imposible. Ang mga galaw niya ay mas malakas pa sa akin. imposible, swerte lang siya. Laban ate. Marino, tumigil ka na. Tapusin mo na siya. Nakakatuwa. Kanina, ang ginamit ko lang ay 30% ng lakas ko. Susunod, Gagamitin ko na ang buong. Luna, Akala ko pa naman malakas siya. Totoo nga. Mahihina lahat ang nasa paaralan ng laban ng Rivera. Wala ni isang kayang lumaban. Siyempre, ako nga, anak ako ni Augusto. wala na. Kung matalo si ate, Ang ating paaralan ay tuluyang matatalo. tingnan. Tumayo si ate. Hayop ka. Hindi pa ako natalo. Matapang pa rin. Gusto mo bang mamatay? Sige, patayin na lang kita. Ate. Luna, sumuko ka na. Hindi ako pwedeng matalo. Kapag natalo ako, mawawasak ang paaralan ng laban ng Rivera. Luna, kung magpapatuloy ka pa, mamamatay ka na. Nasaan ang walang kwenta mong asawa? Mamamatay ka na, hindi man lang siya lumalabas. Talagang walang kwenta siya. Buwisit, huwag mong insultuhin ang asawa ko. Kino, delikado. Luna, bitawan mo na kung hindi mamamatay ka. Gabriel, kailangan mong mabuhay ng maayos. Ikaw talaga, duwag. Binubugbog ka, hindi ka man lang lumalaban? Nakakainis. Mahal, masakit ba ang kamay mo? Haplusin ko? Kung may susunod pang buhay, magiging asawa mo pa rin ako. Marino, huwag mong patagalin. Luna, Ginoo, huwag kang aakyat. Nakatingin sa'yo si Augusto. Mahal. ang palad na iyon ni Luna, maaari bang siya nakalagpas sa panloob na lakas? Umabot sa antas ng dalubhasang mandirigma. Paano nangyari ito? Si Luna, paano naging ganito kalakas? Hindi ako naniniwala. Nakatago ang galing ni Ate Luna. Ang galing talaga. Kaya pala si Ate Luna ang tunay na alas. Ang galing ni Ate Luna.
Ako, napalipad ko si Marino. Nanaginip ba ako? Nanalo ka, mahal. Gabriel, hindi ba sinabi kong umalis ka na? Bakit ka pa bumalik? Kung umalis ako, wala na akong asawa. Marino, Si Marino ay dinurog. Tatay, dinurog ni Luna si Marino. Hindi na ito matatapos ng maayos. Siguradong si Ortega Augusto ay papatay sa atin. Tatay, si Ortega Augusto ay pangsyam sa talaan ng mga mandirigma. Hindi natin siya kayang pigilan. Tayong lahat ay mapapahamak dahil kay ate. Ginoo, sabi ko na nga ba, si Luna at ang walang kwentang iyon ay malas. Dapat sana silang palayasin na sa bahay. Guro, kuya, ang mga litid ng kanyang kamay at paa, naputol lahat. Nabasag ang dantyan ni Kuya. ikaw na walang hiya, papatayin kita para ipaghiganti ang anak ko. Ortega Augusto, kayo mismo ang pumunta para manhamon. Ikaw pa ang nagbintang sa aming pamilya. May katwiran ka ba? Katwiran? Ang kamao ko ang siyang katwiran. Gabriel, bumaba ka na! Delikado dito! Mahal, Ortega Augusto, wala ka bang hiya? Inaatake mo pa ang mga nakababata. Ginoo, malubha ang iyong mga sugat. Hindi ka katapat ni Ortega Augusto. Magpapakamatay ka lang yan. Kung may mangyari sa'yo, wala na ang pamilya natin. Tatay, hindi mo ba sinabi na nakalusot na si ate? Baka kaya pa niyang talunin si Ortega Augusto. Imposible. Luna. Luna. Huwag mong saktan ang asawa ko. Guro, Ano, si Luna ay tinaboy si Ortega Augusto. Imposible. Hindi ito maaari. Buisit, ano ba talaga? Ginamit mong paraan? Salamang ka ba ito? Parang kanina, nakakuha ako ng isang napakalakas na kapangyarihan. Buisit, papatayin kita. Mahal, laban. Patayin mo siya. Ano yung nangyayari? Kahit na si Luna ay talagang umabot sa antas ng dalubhasang mandirigma, hindi rin siya maaaring makapagpatumba kay Ortega Augusto ng walang depensa. Mukhang mayroong espesyal na kapangyarihan si Luna. Ang galing ng misis ko. Baka si Alonzo Elio na itong walang silbi? Imposible. Masyado lang akong nag-iisip. Wala lang siyang kwenta. Paano naman magkakaroon siya ng ganoong kalakas na kapangyarihan? Nako, napatumba ang guro. Ayos! Ang galing ng tira. Tunay kang anak ko. Iniligtas ang pamilya natin. Tatay, ang ate ko talaga. Kitang-kita naman na malakas siya. Nagkukunwari lang siya. Pinanood lang niya na matumba ka at mapahiya, tatay. Alam kong sinadya niya iyon. Oo nga, sinadya niyang hiyain ang tatay mo para magpakitang gilas. Manahimik ka, tigilan nyo na. Kung hindi dahil kay Luna ngayon, wala na tayong lahat. Mahal. Napabayaan ko noon. Hindi ko napansin na napakatindi pala ng talento ni Luna sa pakikipaglaban. Napakalakas ni Luna. Tinalo niya ang ikasiyam sa talaan ng mga mandirigma. Napakalakas. Si Luna ay talagang isang magiting na babae. Nakakalungkot lang na napangasawa niya ang isang walang kwenta. Oo nga, habang nakikipaglaban si Luna, ang walang kwentang ito ay nagwawalis lang. Ang paaralan ng laban ng Rivera, lahat kayo walang maiiwan ay mamamatay. Ortega Augusto, tinalo ka ng isang nakababata at ang yabang mo pa. Ang yabang ng mga Rivera ano naman. Ngayon ako ang magpapatay sa inyong lahat ng mga Rivera. Lucas, dumating kayo sa tamang oras. Dali, lipulin na ang lahat ng mga Rivera. Marquez, malaking tabak. Lumabas ka na. Marquez, malaking tabak. Ito si Marquez, malaking tabak. Ikaw to sa talaan ng mga mandirigma. Sabi nila, ang dala niyang tabak ay yari sa daang taong bakal. Napakabigat. Ngayon, ang paaralan ng laban ng Rivera ay tuluyan ng mapapahamak. Rivera Roger, andito na si Marquez, malaking tabak. Lumuhod na kayo at mamatay. Mendoza Lucas, bakit mo kinakalaban ang pamilya Rivera? Matandang ulol, gusto ko ang anak mong babae. Isang karangalan iyan para sa inyong angkan. Pero niloko niyo ako, karapat dapat mamatay ang pamilya Rivera. Hindi iyan totoo. Pagkakamali lang. Mendoza Lucas, Ginoo. Narito na si Mendoza Lucas sa atin. Anong gagawin natin?
Sabi ko na nga ba, itong babaeng walang hiya ay isang nagdadala ng malas. Tatay, palayasin na natin si Luna kasama ang walang kwenta niyang asawa sa labas ng bahay para wala na silang kaugnayan sa pamilya Rivera. Tatay, hindi natin kayang awayin si Mendoza Lucas. Si Marquez Malaking Tabak ay nasa talaan ng mga mandirigma, pang-8 pinakamalakas. Mendoza Lucas, ikaw ang nagnais na puwersahang pakasalan si Luna. Ngayon, lumuhod ka sa harap ni Luna at yumukod para humingi ng tawad. Iiligtas ko ang buhay mo. Marquez Malaking Tabak, pumunta ka at harapin ang dalawang walang hiya at patayin sila. Huwag kang mag-alala, Mendoza Lucas. Isang saksak lang ang kailangan para patayin sila. Ginoong Marquez Malaking Tabak, mag-ingat ka. Marunong magkulam ang babaeng yon. Walang kwenta yung kulam na yan. Ikaw ang walang kwenta. Tingnan mo, isang saksak lang ang katapat nila. Elio, lumayo ka! Luna! Aray. Mahal, dumudugo, masakit. Tingnan ko. Papatayin kita. Anong nangyari kanina? Ang walang kwentang ito, parang sinalo ang espada ko gamit ang daliri. Imposible. Tiyak na namalikmata lang ako. Akala ko itong walang kwenta ay sinasalo ang espada gamit ang kamay. Paano naman? Ang tabak ni Marquez ay may bigat na 1,000 kilo. Isang walang kwentang tao. Paano niya masasalo? Namalikmata lang siguro ako kanina. Mahal, dumudugo ang daliri ko, masakit. Tingnan ko. Mamamatay na kayong dalawa. Nagpapakita pa kayo ng pagmamahal sa harap ko. Marquez, patayin mo ang dalawang ito na mga mangangalunya. Gabriel, bumaba ka na. Delikado dito. Mahal, papatayin ko siya para sa'yo. Ano bang sinasabi ng walang kwentang ito? Papatayin daw niya si Marquez Malaking Tabak. Hahaha, Mendoza Lucas, ang taong ito ay nasa bahay ng mga Mendoza. Tagalinis lang siya ng palikuran. Walang kwentang tagalinis ng kubeta. Ginoong Marquez Malaking Tabak, isang ihip lang, patay na siya. Itong walang kwenta, napakayabang ng mga salita. Tatay, kung ang walang kwentang ito makagalit kay Marquez Malaking Tabak, madadamay tayong lahat. Ikaw na walang kwenta, bumaba ka agad para hindi mo madamay si Rivera Luna. Ikaw lang ang walang kwentang tagalinis ng kubeta. Gusto mo pang lumaban kay Marquez Malaking Tabak na ganyang kalakas? Nakakatawa naman. Araw-araw kang nasa kulungan ng aso, natutulog kang kasama ng aso. Kaya naman naging bobo ka. Ha 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 ha. Manahimik kayong lahat, kung hindi babasagin ko ang mga bibig ninyo. Gabriel, huwag kang matakot. Nandito ako, walang makakapang-api sa'yo. Parang nararamdaman ko. May malakas na kapangyarihan sa loob ng katawan ko. Unti-unting gumigising. May ilang alaala ring bumabalik. Gabriel, napakalakas ng taong ito at mapanganib din. Bumaba ka na. Mahal. Sa totoo lang, malakas din ako. Wala kang lakas. Bumaba ka na. Itong walang kwenta. Sobra naman ang yabang mo. Marquez Malaking Tabak, hindi na ako makapaghintay. Patayin na natin sila. Mamatay ka na. Anong nangyayari? Marquez Malaking Tabak, hindi ka pa kumakain ni isang babae, hindi mo pa kayang talunin. Imposible. Paano nagawa ng babaeng ito na maharangan ang tabak na ito? Salamang ka talaga yan. Luna nagawa pang harangan ang tabak ni Marquez Malaking Tabak. May mali kanina. Siya yon. Ano ang nangyari kanina? Baka naman,
Ang batang ito ang nasa likod nito? Na kaya kong saluhin ang tabak na iyon. Hindi ka panipaniwala. Wala akong pakialam kung anong panloloko ang gagawin ninyo. Ngayon, mamamatay na kayong lahat. Bata, ikaw ang nasa likod nito. Kung may tapang ka, harapin mo ako. Ang asawa ko ay hindi pa natutong lumaban. Kung gusto mong lumaban, ako ang harapin mo. Hindi ako takot. Bata, sa likod lang ba ng babae ka nagtatago? Duwag ka talaga. Gabriel, huwag mong pansinin siya. Hindi mo siya kayang talunin. Makikipaglaban ako sa iyo. Tamang-tama para subukan kung siya ba ang tumutulong kay Luna. Gabriel, baliw ka ba na hindi ka pa nga natutong lumaban? Siya ang pangwalo sa talaan ng mga mandirigma. Mehal, huwag kang mag-alala. Malakas ako ah. Bata, may tapang ka nga. Iiwan kong buo ang katawan mo. Halika. Sandali. May sandata ka. Kailangan kong kumuha rin ng sandata. Ito ang sandata mo. Tangina, niloko mo ako. Tama, ito ang sandata ko. Sige, sige. Isang tagalang pira-piraso ka. Nakipaglaban si Gabriel para sa akin. Gusto niyang patunayan na hindi siya walang kwenta. Kung nasa panganib si Gabriel, kikilos ako agad. Hindi ko hahayaang masaktan si Gabriel. May walis ka lang? Lumalaban ka pa? Hahaha, Master Lucas. Ang taong ito ay hindi lang walang kwenta. Mukhang tanga pa nga. May dalang walis. Kumpiyansa ba siya o baliw na? Natulala na yata sa takot itong walang kwenta. Kawawa naman si ate, nakapulot ng asawa. Hindi lang walang kwenta, tanga rin pala. Tama nga. Hindi ba ito yung walis na ginagamit niya sa paglilinis? Ginawa pa niyang sandata. Baliw na nga itong walang kwenta. Siyam na estilo ng makapangyarihang tabak. Alonzo, anong nangyari? Siya, tinalo niya si Marquez malaking tabak. Di mo ba sinabi na wala siyang kwenta? Salamangka, siguradong salamangka yan. Ikaw, anong gagawin mo? Binabalaan kita ha? Ako si Lucas ng pamilyang Mendoza. Ikaw? Gusto mo pa bang pakialaman ng asawa ko? Wala akong kinalaman dyan. Si Lucas Mendoza. Inutusan lang ako ni Lucas Mendoza. Ang karatulang ito, ibabalik ko ito sa iyo. Nanalo tayo, nanalo tayo, nanalo tayo. Nanalo tayo. Ang ating paaralan ng laban ng Rivera ay inaapi ng mga pamilyang Mendoza at ang sa loob ng maraming taon sa wakas nakahinga na tayo ng maluwag. Lahat ay dahil sa husay ng ating amo na itaboy natin ang pamilyang Ang. Lahat ito ay dahil kina Luna at Alonso sila ang mga bayani ng ating pamilyang Rivera. Tinalo niya si Marquez malaking tabak. Gaano ba siya kalakas? Hindi siya basura. Tayo ang mali. Siya ay isang nakatagong dalubhasa o dakilang dalubhasa. Tanggapin mo ang aking paggalang. Anong pagluhod? Basura lang siya, aksidente lang yon. Malas si Marquez malaking tabak, natamaan ng kidlat. Oo. Ang tabak ni Marquez malaking tabak ay gawa sa daang taong itim na bakal. Madaling nakakaakit ng kidlat. Paulit-ulit ninyo siyang tinatawag na basura. Noong nanganganib ang pamilya Rivera, ano ang ginagawa ninyo? Tinalo ng asawa ko si Marquez malaking tabak. Iniligtas ang pamilya Rivera. At kayo'y may nasasabi pa. Parang Hindi iyon aksidente. Si Alonzo Elio ay lumitaw na. Dali, hanapin ninyo agad ang kinaroroonan ni Alonzo Elio. ito ay gawa ni Alonzo Elio. Hanapin, lahat maghanap kayo. Ihanda ang sasakyan. Ihanda agad ang sasakyan. Pumunta sa lungsod ng malaking ilog.
Sa wakas, si Alonzo Elio ay lumitaw na. Banal na kulog ng lila na kalangitan. Kawayo ni Gabriel de la Cruz. Ang pinakamataas na pinuno na si Gabriel de la Cruz. Sa wakas nahanap na kita. Ang dating alitan, kakainin ko ang iyong laman at iinumin ang iyong dugo. Nasaan ang upuan ng asawa ko? Siya, kailan pa siya naging kwalipikado na kumain sa pangunahing mesa? Itong walang kwenta niyang ito, sanay na siya ngumunguya ng tinapay sa tabi ng kulungan ng aso. Hindi siya sanay sa pangunahing mesa. Delos Reyes Tino, ikaw talaga ang walang kwenta. Rivera Luna, ang pakikialam mo sa asawa ko. Alonzo Elio, umupo ka sa tabi ko. Tatay, nanay, kailangan ninyo akong ipagtanggol. Sofia, ano ang nangyari? Tatay, itinapon ni ate si Delos Reyes Tino at pinaupo niya ang walang kwentang iyon sa pwesto ni Delos Reyes Tino. Tatay, iyon talaga ang pwesto ko. Anong karapatan ng walang kwentang ito na kumain sa pangunahing mesa? Gino? Tumahimik ka. Siya ang bayaw ninyo. Kung may itutuloy pa kayong kawalang galang, lalayas kayo sa angkan ng Rivera. Alonzo Elio, mabuti kong manugang. Halika, umupo ka at kumain. Kain, kumain ka ng marami. Mahal, ang ganda mo talaga. Sige, ikaw na nga, salbahe ka. Nangahas ka manood sa akin habang naliligo ako. Eh kasi napakaganda ng asawa ko, hindi ako nagsasawang tumingin. Natuto ka ng mambola. Ngayong gabi, huwag mong asahan na makakatulog ka sa kama. Sa sahig ka matulog. Mahal. Kasi nakita kong pagkatapos ng ilang laban mo ngayon ay masakit ang iyong mga buto at kalamnan. Kaya pumunta ako para i-massage ka. Gabriel, ako umusad na ang aking panloob na lakas. Mahal, ikaw talaga ang aking swerte. Mula nang dumating ka, lahat ay bumuti na. Mahal, nandito ako. Simula ngayon, lalalakas ka ng lalalakas. Mahal, salamat. Mahal, ang aga-aga hinila mo akong bumangon. Saan tayo pupunta? Tingnan mo, ang suot mong damit, matagal na yan. Sasamahan kitang mamili ng damit, hindi ka mabubusog sa damit. Baboy ka ba? Kain ka ng kain. Ito si Lucas Mendoza sa lungsod ng Malaking Ilog, walang nangangahas na gumalit sa kanya. Oo nga, ilang araw ang nakaraan. May isang tao, aksidenteng nakabangga sa kanya, pinatay niya roon mismo. Ang dalawang ito, malas nila, hindi sila makakatakas. Malapit na kayong mamatay, nakakapamasyal pa kayo, lumuhod kayo, mga walang kwenta, iiwan kong buo ang katawan ninyo. Lucas, anong ibig mong sabihin? Kahapon kulang pa ba ang pagbugbog sa'yo kahapon? Luna, noong una, nagustuhan kita, tinakasan mo ang kasal natin kahapon, at ininsulto mo ako roon mismo. Sige, kapag nakuha ko ang asawa mong walang kwenta, gagawin kong putol-putol. Pagkatapos kukunin kita, araw-gabi kitang aalipustahin, hahayaan ko siyang masaksihan sugod. Elio, umatras ka. Nagawa mo umakyat sa antas ng dalubhasang mandirigma. Ano naman kung antas ng dalubhasang mandirigma, nangahas kayong manggulo sa anak ko? Mamamatay pa rin kayo. Tatay, dumating na kayo, sila ang dalawang walang hiyang ito, inaapi nila ako. Patayin ninyo na sila, susuko na ba kayo? O ako na lang? Ang kumilos. Mendoza Valerio. Mendoza Valerio. Gabriel, tumakbo ka na, Mendoza Valerio. Ang pinakamalakas sa lungsod ng Malaking Ilog, napakalakas niya, hindi ko siya kayang talunin. Ang pinakamalakas sa lungsod ng Malaking Ilog. Sa paningin ko, ay ganito lang pala. Kayabangan, ikaw na walang kwenta. Araw-araw. Alonzo Elio. Lolo, bakit araw-araw mo sinasamba ang taong ito? Batang Lucas, tandaan mo, ito si Alonzo Elio. Ang ninuno ng pamilyang Mendoza ay nagkaroon ng karangalan na sumunod kay Alonzo Elio. Kaya't ganito tayo ngayon. Halika, yumukod ka kay Alonzo Elio. Yumikod ako kay Alonzo Elio.
Tatay, anong Alonzo Elio? Mali po kayo. Siya ay isang miyembro ng pamilyang Rivera, walang kwentang manugang araw-araw naglilinis ng palikuran, walang kwentang natutulog sa kulungan ng aso. Ang ikapitong henerasyon ng pamilyang Mendoza, Daniel Santos, yumuyukod kay Alonzo Elio. Ikapitong henerasyong tagapagmana ng pamilyang Mendoza, Mendoza Valerio, bumibigay galang po ako sa pinakamataas na pinuno. Nagkakamali ka ng tao. Huwag mong isiping na yumukod ka at lumuhod sa akin ay patatawarin ko ang iyong anak. Itong anak kong Suwail ay ipinapaubaya ko siya sa pinakamataas na pinuno. Tatay, ano po ang sinasabi ninyo? Hindi siya ang pinakamataas na pinuno. Wala siyang kwenta. Naglalakas loob kang maghangad sa asawa ko. Maaari kang mapatawad sa parusang kamatayan, ngunit hindi ka makakatakas sa parusa. Tatay, bumalik na kami. Luna, nakabalik ka na. Mabuti. Kakatanggap lang ni tatay ng imbitasyon. Ang paligsahan ng sining ng laban ay sa 3 araw gaganapin sa lungsod ng Malaking Ilog. Ang mga magagaling na mandirigma sa buong bansa ay magtitipon. Maging ang 4 na dakilang pamilya ay lalahok din. Ano? 4 na dakilang pamilya lahat ay darating upang lumahok. Iyan ay walang katulad. Tatay, sakto nakaabot na ako sa ranggo ng Grandmaster. Ang paligsahan ng sining ng laban ay maaari kong salihan. Luna, sigurado ka ba na umabot ka na sa ranggo ng Grandmaster? Mabuti, iyan ay napakabuti. Sayang. Nasira ang dantian ni Tino, hindi na siya makakapagsanay sa sining ng laban. Kung hindi si Tino ay magkakaroon din ng pagkakataon na lumahok sa paligsahan ng sining ng laban. Sa totoo lang, madaling maibalik ang dantian. Alam mo ba ang paraan? Naalala ko na madaling maibalik ang dantian. Ngunit sa pansamantala, hindi ko maalala. Niloloko mo kami. Lucas, ang tagal mong hindi ako dinadalaw. Naghihintay ako ng ilang araw sa'yo. Ikaw, malandi ka. Nitong mga nagdaang araw, talaga bang hindi ka nakikipagkita sa iba? Hinihintay mo lang ako. Lucas, siyempre, totoo. Kung hindi ka maniniwala, ngayong gabi halika rito para ikaw mismo ang sumuri. Lucas, ikaw. Babaeng walang hiya. Pinagtatawanan mo ako, hindi ba? Pinagtatawanan mo ako, hindi na ako lalaki, hindi ba? Babugbugin kita. Gabriel de la Cruz. Ikaw at ako ay magkaaway hanggang kamatayan. Sigurado kung puputol-putulin kita. Napakatindi talaga ng puot at hangaring pumatay. Ikaw, sino ka? Bata, gusto mo bang maghiganti? Kaya mo bang tulungan akong maghiganti? Sa mundong ito, ang tanging makakatulong sa iyo para maghiganti ay ako lang. Tulungan mo ako. Basta't matulungan mo akong maghiganti, gagawin ko ang lahat. Dali ikaw, sumama ka agad sa akin sa bahay ng mga Rivera. Tatay, bakit tayo pupunta sa mga Rivera? Para saan? Siyempre, para humingi ng tawad. Na-offend mo si Alonzo Elio. Kung hindi ka pa rin aamin ng kasalanan, mawawasak ang pamilyang Mendoza. Lucas, ano ang ginagawa mo? Ang walang kwentang iyon, hinamak niya ako ng labis. Inagaw niya ang babaeng gusto ko. Sinira niya ang aking pagkalalaki. At gusto mong humingi ako ng tawad sa kanya? Imposible. Tatay, matanda ka na. Ang iyong lakas ay ibigay mo sa akin. Hindi ka pa nagsanay sa martial arts. Wala kang panloob na lakas. Kung magsisimula ka ngayon, huli na ang lahat. Ngunit may isang makapangyarihang sining na makakasip-sip ng lakas ng iba. Anong sining? Sining ng masamang nilalang. Guro, turuan mo ako. Sige, ngunit tandaan mo pagkatapos mong sumipsip ng lakas ng iba, mamamatay ang taong iyon. Ligaw na anak. Nitong 2 araw,
Sa lungsod ng Malaking Ilog ay hindi mapayapa. Marami ang mga mandirigmang dumarating. Magkahalo ang uri ng mga tao. May ilang dalubhasa sa talaan ng mga mandirigma ang namatay ng walang maliwanag na dahilan. Itay, baka paghihiganti sa mundo ng mga mandirigma? Hindi malinaw. Ang ilang dalubhasang ito ay namatay ng walang maliwanag na dahilan. At bago mamatay, nawala ang lahat ng kanilang panloob na lakas. Napakakaiba. Dito sa labas ay talagang mapanganib. Bukas magbubukas ang paligsahan ng sining ng laban. Ngayon, huwag munang lumabas ang lahat para maiwasan ang gulo. Bukas ng maaga, ang ating paaralan ng laban ng Rivera ay dadalo sa paligsahan ng sining ng laban. Kayo. Ay pumunta sa likod at tumayo. Ang aming paaralan ng laban ng Rivera ay pumarito para sumali sa paligsahan ng sining ng laban kahit isang upuan ay wala. Isang hamak na paaralan ng laban ng Rivera lang. Makapasok at tumayo ay mabuti na at gusto pa ng upuan. Anong ibig mong sabihin? Hinahamak mo ba kami? Ano naman kung hamakin ko kayo? Kung gusto ninyong pumasok, bilisan ninyo. Kung hindi, umalis na kayo. Uy, hindi ba ito si Pinuno Rivera? Pinuno Aquino, ang inyong mga upuan ay nasa ikatlong hanay. Bakit ang paaralan ng laban ng Aquino ay may upuan samantalang ang aming paaralan ay wala? Ha, Pinuno Rivera, dahil ang aking tiyahin ay kabilang sa 8 dakilang pamilya, ang pamilyang Villanueva ng lungsod ng Lunti. Ang aming pamilyang Aquino siyempre ay may upuan. Ang pamilyang Aquino ay umaasa sa koneksyon, kaya may upuan. Ang mga talagang may kakayahan ang siyang walang upuan. Hindi ito makatarungan. Kayo, ang pamilyang Rivera, kung gusto ninyo ng upuan, pwede? Basta matutupad ninyo ang isang kondisyon. Anong kondisyon? Ito ang 1000 taong mistikong itim na bakal. Sobrang tigas nito. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Tanging ang dakilang dalubhasang mandirigma ang makakapag-iwan ng marka sa bakal. Tingnan ninyo, ang pinakamalalim na marka ng espada na ito ay iniwan ng nangunguna sa talaan ng mga mandirigma. Ang nangunguna sa talaan ng mga mandirigma. Nakakatakot talaga. Kung kaya ninyong sa 1000 taong mistikong itim na bakal mag-iwan ng marka, kikilalanin namin ang lakas ng paaralan ng laban ng Rivera at bibigyan kayo ng upuan. Yung mga Rivera na yan ay may balak pang sa 1000 taong mistikong itim na bakal mag-iwan ng marka, napakalaking biro naman yan. Sobrang pang-aapi na ito. Tingnan ko nga, ang 1000 taong mistikong itim na bakal na ito, ano ang kakaiba rito? Gabriel, anong gagawin mo? Gabriel de la Cruz, huwag ka nang magpahiya. Hindi ba ito ang walang kwentang manugang ng mga Rivera? Susubukan pa niya talaga. Ano? Ano ikaw? Ang 1000 taong mistikong itim na bakal, diretso mong ginawang isang espada. Ito paano nangyari iyan? Nanaginip ba ako? Nagawa niyang ang 1000 taong mistikong itim na bakal ginawang isang espada. Talagang nakakagulat. Ang nangunguna sa talaan ng mga mandirigma, kung ikukumpara sa kanya, hindi karapat-dapat kahit magdala ng sapatos niya. Gabriel, ikaw, paano mo nagawa yon? Gabriel. Hindi Gabriel, ako'y sumusuko na lubos akong kumbinsido. Mahal, ang galing mo naman. Sa paningin ko, mahal, ikaw ang pinakamagaling. Ngayon, ang aming paaralan ng laban ng Rivera ay may karapatan ng umupo. Mayroon. Agad ko pong aayusan kayo ng upuan. Dati ako ay bulag. Hindi ko po kayo nakilala. Patawarin ninyo ako. Pinuno. Ngayon, ang aming pamilyang Rivera ay may karapatan na bang umupo? Maupo po kayo. Narito na ang pamilyang Villanueva ng lungsod ng Lunti. Narito na ang pamilyang Santos ng lungsod ng Lunti. Narito na ang pamilyang Reyes ng lungsod ng Ulap. Narito na ang pamilyang Cruz ng gitnang lungsod. Sabi niyo, ang pinakamataas na pinuno talaga bang nasa lungsod ng Malaking Ilog?
Ayon sa investigasyon, ang mga paraan ng pinakamataas na pinuno ay talagang lumitaw sa lungsod ng malaking ilog. Ngunit kung makikita natin siya ay hindi natin masasabi. Oo nga, ang pinakamataas na pinuno ay isang nilalang na gaya ng Diyos. Tayong mga ordinaryong tao, kung makikita natin ang kanyang mukha, ay hindi nakasalalay sa atin. Sana sa ilalim ng patnubay ng ating mga ninuno, tayo ay magkaroon ng pagkakataong makita ang pinakamataas na pinuno. Paligsahan ng sining ng laban ay opisyal na nagsisimula. Sa paligsahang ito, ay nagpakita ng maraming bagong mukha at lahat sila ay malalakas. Mukhang sa pagkakataong ito ay napakatindi ng kompetisyon. Naniniwala ako kay Luna na tiyak na matatalo niya ang lahat at makakamit ang unang pwesto. Sa akin ganyan kalaki ang tiwala mo? Siyempre, ang asawa ko ang pinakamalakas. Si Luna na ang susunod na laban. Luna, kaya mo, galingan mo. Ate, kaya mo. Ako ay kabilang sa nangungunang 20 sa talaan ng mga mandirigma. Wala kang pangalan, mas mabuting sumuko ka na lang. Kung hindi, walang mata ang espada. Masugatan ang magandang mukha mo. Sayang naman. Tigilan mo na ang daldal, harapin mo ito. Galing. Galing! Ang galing mong lumaban, Luna. Ipagpatuloy mo lang. Pagod ka ba, mahal? Imamasahe kita sa likod para handa ka sa susunod na laban. Sa harap ng maraming tao, imamasahe mo ako sa likod? Hindi ka ba nahihiya? Mahal, ito ang tawag na sweet. Anong ikakahiya mo? Ang lakas talaga ni Luna, 3 sunod-sunod na panalo na siya. Pumasok na siya sa top 10. Siya ang panganay ng pamilyang Rivera. Dati ang pamilyang Rivera sa paligsahan ng sining ng laban walang pwesto. Pero ngayon, napakalakas nila. Pumasok si Luna sa top 10. Kahit na pinakamababa ang pwesto niya, nasa top 10 pa rin siya sa talaan ng mga mandirigma. Sisikat na ang paaralan ng laban ng Rivera. Sa pagkakataong ito, ang paaralan ng laban ng Aquino hindi man lang nakapasok sa top 20. Si Luna nakapasok sa top 10. Ang pamilyang Rivera paano naging ganito kalakas? Dahil sa kanya. Kaya pala ang paaralan ng laban ng Rivera ay naging napakalakas. Itong si Luna hindi lang top 10. Malamang posible pang maging una. Ang top 10 sa paligsahan ng sining ng laban ngayon. Ang paaralan ng laban ng Rivera unang beses na nakapasok. Mukhang may kakayahan talaga. Alonzo Elio. Alonzo Elio. Ginoong Villanueva, anong sinabi mo? Ginoong Villanueva, anong sinabi mo? Pinakamataas na pinuno. Nakita mo ba si Alonzo Elio? Oo. Kanina lang nakita ko na si Alonzo Elio. Doon mismo sa paaralan ng laban ng Rivera. Tingnan nyo. Saan mo nakita si Alonzo Elio? Ginoong Villanueva, malabo na yata ang mata mo. Baka naman. Namalikmata talaga ako. Mahal, sunod-sunod kang nakipaglaban. Ang mga kalamnan sa iyong mga binti siguradong nangangalay na rin. Mamamasahihin kita. Ipinapahayag ko sa paliksahang ito, ang 10 nangungunang mandirigma ay napagpasyahan na. Eto sila. Hindi ako sumali sa paliksahang ito. Ang nangungunang 10 ay hindi mabibilang. Sino ka? Anong tapang mong gambalain ang paligsahan? Layas ka. Lumayas ka. Mendoza Lucas, hindi pa siya natutong lumaban. Bakit bigla siyang naging napakalakas? Itong si Mendoza Lucas. Ang kanyang presensya ay nakakasama ng loob ko. Itong lalaking ito, hindi ba ako ang sumira sa kanya? Nasaan ang tinatawag na top 10? Halika na, makipaglaban ka sa akin. Kayong mga walang kwenta. Anong karapatan ninyong mapabilang sa top 10? Ako si Jiang Jin. Kalahok ako sa top 10. Lalaban ako sa'yo. Sige, lumaban ka na.
Masyado kang mahina. Nakilala ko siya. Siya si Mendoza Lucas, ang binata ng pamilyang Mendoza. Bakit siya naging ganyang kalakas? Malupit siyang lumaban. Isang tira, nakamamatay. Itong si Mendoza Lucas baka may nakuha siyang espesyal na biyaya. Ilang araw lang ay naging napakalakas na madaling tinalo ang mga kalahok sa top 10. Tatay, sa tingin ko hindi maganda ang pakay ni Mendoza Lucas. Parang may dala siyang isang lihim na balak. Mahal, kahit anong gawin ng hamak na ito, anuman ang balak niya, hindi tayo dapat matakot. May iba pa bang lalaban? Balita ko lahat ng 4 na dakilang pamilya ay dumating para sa paligsahan ng sining ng laban na saan ang mga mandirigma ng 4 na dakilang pamilya naging mga duwag na lahat. Saan galing ang mayabang na binatang ito? Mukhang kailangan kang turuan ng leksyon, Villanueva. Eman, turuan mo siya ng leksyon. Opo, Gino. Lalaban ako sa'yo. Lalaban ako sa iyo. Ito ang pangatlo sa talaan ng mga mandirigma. Villanueva Eman, lumalaban na ang mandirigma ng pamilyang Villanueva. Si Villanueva Eman mismo ang lumalaban. Patay na ang taong ito. Pangatlo sa talaan ng mga mandirigma ng pamilyang Villanueva. Titingnan ko kung anong kakayahan niya. Palad ng hangin at kulog. May kakayahan nga. Pero sa paningin ko, Basura pa rin. Naghahanap ka ng kamatayan. Ewan ko kung si Villanueva Eman ay mananalo. Matatalo na si Villanueva Eman. May kakaiba kay Lucas. Ang aking panloob na lakas, paano mo nakuha? mamatay ka na. Ano? Talaga nga, may problema si Lucas. Ang pangatlo sa talaan ng mga mandirigma ay natalo si Villanueva Eman. Paligsahan ng sining ng laban. Mayroon pa bang makakatalo sa kanya? Ang dalubhasa ng pamilyang Villanueva, ito lang? Ang tinatawag na 4 na dakilang pamilya sa paningin ko ay 4 na asong kalye. Walang kalaban-laban. Talagang mayabang ang taong ito. Nakakainis. Ang lakas ng kanyang mga atake ay hindi ko pa nakikita. May masamang enerhiya. Malamang ang kanyang sinasanay ay masamang sining. Ako ang lalaban sa kanya. Ito ang pangalawa sa tala ng mga mandirigma, si Cruz Samuel. Oo, siya nga. Ang kanyang sining ng tabak na naghihiwa ng bundok, mabigat at mabagsik. Di matatalo. Tiyak na kaya ni Cruz Samuel na talunin ang mayabang na taong ito. Ikaw, karapat-dapat ka bang gumamit ng tabak? Gagamitin ko ang aking tabak para talunin ka. Sino pa? Sino pa? Hindi ba may isa pa na una sa talaan ng mga mandirigma? Lalaban ba kayo? Kung hindi, luhod kayong lahat at kilalanin ninyo akong pinuno ng paligsahan ng sining ng laban. Bakit hindi? Ako si Santos Francis ang lalaban sa iyo. Diyos ko, si Santos Francis, ang espadang hindi nakikita, ang pinakamalakas sa talaan ng mga mandirigma. Matagal nang nangunguna si Santos Francis. Kapag sumabak siya, tiyak na tatapusin niya ang taong ito. Naligtas tayo. Tiyak na panalo si Santos Francis. Ang una sa talaan ng mga mandirigma si Santos Francis ang lalaban. Kaya ba niyang manalo? Mahirap sabihin. Nangunguna sa talaan ng mga mandirigma. Ngayon, wawakasan ko ang iyong kapangyarihan. Sisirain ko ang iyong record na walang talo sa loob ng maraming taon. Hindi ka sumusunod sa tamang landas. Nagsasanay ka ng masamang sining. Iyan ay masamang landas ang ingay mo. Ano? Ang nangunguna sa talaan ay hindi kayang talunin siya. Itong si Marco bakit naging napakalakas? Ang dinaraanan niya ay daan ng kasamaan para lumakas, gumamit na siya ng anumang paraan. Nangunguna sa talaan, ganun lang pala. Mamatay ka na. Ngayon ako si Marco ang araw ng aking katanyagan, ngunit hindi pa ito natatapos susunod. Hahamunin ko ang paralan ng laban ng Rivera. Susunod. Hahamunin ko ang paralan ng laban ng Rivera. Tingnan ninyo.
Pinakamataas na pinuno, kamukhang kamukha ng larawang ipinamana ng mga ninuno. Talagang siya ang pinakamataas na pinuno. Kamukhang kamukha talaga. Ngunit pinakamataas na pinuno, bakit nasa paaralan ng laban ng Rivera? Kung talagang siya ang pinakamataas na pinuno, may malalim na dahilan ng kanyang ginagawa. Hindi natin siya dapat istorbohin ng padalos-dalos. Makatuwiran ang sinabi ng pinuno ng Pamilyang Cruz. Hintayin muna natin ang mangyayari. Kapag nakumpirma na ang pagkakakilanlan ng pinakamataas na pinuno, saka tayo magbigay pugay, hindi pa huli. Kung talagang siya nga ang pinakamataas na pinuno, maliligtas tayo. Si Mendoza Lucas ay hayagang hinamon ang ating pamilya malinaw na siya ay sinasadyang maghiganti. Ang pinakamalakas sa talaan ng mga mandirigma ay hindi kayang talunin siya. Hinahamon niya ang ating pamilya. Paano natin mapipigilan? Mahal, ikaw na. Ako? Si Mendoza Lucas tinalo ang pinakamalakas sa talaan ng mga mandirigma. Ikaw ang lumaban at talunin siya. Hindi ba ikaw na ang pinakamalakas sa talaan ng mga mandirigma? Pero kaya ko ba siyang talunin? Mahal, maniwala ka sa sarili mo. Kaya mo yan. Elio, naniniwala ako sa'yo. Ang tatlong nangunguna sa talaan ng mga mandirigma. Hindi nila kaya si Marco. Kaya ba niya? Kahit manalo man siya o matalo, ang kanyang pagharap ay isang huwaran para sa ating mga mandirigma. Si Marco ay nagsasanay ng masamang sining. Dapat may taong haharap para ipagtanggol ang katarungan. Uta, ngayon, sa harap ng lahat, wawasakin ko ang paaralan ng laban ng Rivera. Marco, hindi ka magtatagumpay. Rivera Luna, bulag ka ba? Ngayon, ako ang nangunguna sa lahat. Ang buong paligsahan ng sining ng laban, ako ang masusunod. Wawasakin ko ang angkan ninyo ng napakadali. Kahit gaano kakalakas, natalo ka pa rin sa isang saksak ng asawa ko. Uta, papatayin kita at yung walang kwentang asawa, hahatiin ko siya sa pira-piraso. Huwag kang mag-alala, mahal. Babantayan kita. Nakakatuwa, hahaha. Sinong mag-aakala ikaw na walang hiya, may ganyan kang galing? Huwag kang magyabang. Akala mo ba'y hindi ka na matatalo? Sa totoo lang dito, hindi ako matatalo. Titingnan ko kung hanggang kailan ka tatagal. Sinong mag-aakala na ang paaralan ng laban ng Rivera ay may ganyang kalakas na mandirigma? Nagpasuri na ako. Ang babaeng ito ay si Luna Mendoza. Ang asawa niya ay ang pinaniniwala ang pinakamataas na pinuno, si Gabriel de la Cruz. Kung gayon, siya na nga ang asawa ng pinakamataas na pinuno. Kung siya nga ang asawa ng pinakamataas na pinuno na may ganitong lakas, makatuwiran lang yon. Luna, lampas sa inaasahan ko. Talaga namang nakipaglaban kay Marco na patas ang laban. Kaya pala napakalakas ng atin. Walang hiya, saluhin ang espada ko, espada ng dugo. Magaling! Susunod, malamang si Marco ay gagamitin na ang kanyang huling alas. Itinaboy ni Luna si Lucas. Naku! Ang lakas pala ni Luna, hindi ko pa narinig ang pangalan niya. Hindi nagpapahuli ang mga babae sa mga lalaki. Sana talunin ni Luna si Lucas. Magaling. Ang lakas ni Luna. Siguro si Alonzo Elio ang tumutulong sa kanya. Ang nangungunang tatlong eksperto sa talaan ng mga mandirigma ay hindi kayang itaboy si Lucas, pero nagawa ito ni Luna. Ayos, napakagaling. Ate Kuya, ang lakas mo ate. Ikaw ba ang tumutulong sa kanya? Ano sa tingin mo? Luna, akala mo panalo ka na. Inaamin kong malakas ka at nagulat ako. Pero sa paningin ko, malayong malayo pa. Sining ng masamang nilalang. Mas lumakas siya. Anong klaseng masamang sining ito? Nakakatakot. Nako, nasa panganib si Luna. Naging nakakatakot si Lucas. May bakas ng kasamaan. Luna, ikaw na walang hiya. Mamatay ka na. Luna.
Mahal. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Anong nangyari? Sa kritikal na sandali, gamit ang espadang ito, hinarangan niya ang nakamamatay na atake ni Marco. Siya ang asawa ni Luna. Ang lakas niya pala. Nakilala ko siya. Siya ang nagpanday ng 1000 taong mistikong itim na bakal at ginawang isang espada. Kinokontrol ng enerhiya ang espada. Ito ang sining ng pagkokontrol ng espada. Ang maalamat na sining ng pagkokontrol ng espada, ito ang pamamaraan ng pinakamataas na pinuno. Siya pala ang pinakamataas na pinuno, walang duda. Huwag muna nating istorbohin ang pinakamataas na pinuno. Hayaan ang pinakamataas na pinuno na puksain ang demonyong ito. Gabriel, ikaw, walang kwenta. Sa wakas, lumaban ka na. Mahal, umatras ka muna. Tumayo ka lang sa likod ko. Marco, ang masamang kapangyarihan mo, saan mo natutunan yan? Ilang araw ang nakalipas, sa lungsod ng Malaking Ilog, may ilang malalakas na mandirigma na nawalan ng panloob na lakas at misteryosong namatay. Sa tingin ko, ikaw ang may gawa. Tama, ako nga ang gumawa. Hindi lang sila, ang bulok kong ama, pati ang kanyang panloob na lakas ay sinipsip ko. Kaya pala sa lungsod ng Malaking Ilog, ang mga misteryosong pagkamatay ng mga mandirigma sa talaan ay dahil sa kanya. Ang taong ito ay talagang isang ganap na demonyo. Hindi lamang niya pinatay ang maraming mandirigma sa talaan, maging ang kanyang sariling ama, pinatay niya rin. Kasalanan ito sa langit. Dapat siyang patayin ng lahat. Patayin siya para sa bayan. Alisin ang panganib, alisin ang panganib, alisin ang panganib. Ang masamang sining na kanyang sinasanay ay napakalupit talagang kasuklam-suklam. Si Alonzo Elio mismo ang kumilos. Tiyak na patay na siya. Si Alonzo Elio ang kumilos, iniligtas niya si Luna tatay. Napakahusay ng bayaw ko. Si Alonzo Elio ay palaging tumutulong sa aming pamilya Rivera. Dati nagkamali ako sa kanya. Ikaw na walang kwenta, sinira mo ang aking pagkalalaki. Ngayon, ikaw ay hihiwain ko sa 8 piraso. Nakakatuwa talaga. Ang demonyong si Marco, dapat lang siyang maparusahan. Tay, tingnan mo. Panalo si Kuya Gabriel. Hinampas ni Kuya Gabriel si Marco nang walang kalaban-laban. Hindi mo na kailangang sabihin, nakita ko na. Mahal, ang galing mo naman. Isang galaw mo lang, natalo na si Marco. Hindi ako kasing galing mo, mahal. Madali lang siyang talunin. Sinong nagsabing natalo ako? Marco, tandaan mo, sa paligsahan ng sining ng laban, kapag gumalaw na si Gabriel, lunukin mo agad ang tabletas na ito at lumaban sa kanya. Guro, ang tabletas bang ito ay? Huwag kang masyadong magtanong. Sundin mo lang ang sinasabi ko. Opo, Guro. Gabriel, mamatay ka na. Talagang matigas ang ulo. Galing nga ng pinakamataas na pinuno, isang galaw lang nasupil ang demonyong ito. Maraming kasamaan ng demonyong ito, karapat-dapat lang siyang mamatay. Tinalo ni Gabriel si Marco, napakagaling. Hindi lang nito iniligtas ang pamilya Rivera. Iniligtas din nito ang buong paligsahan ng sining ng laban. Oo nga, napakalakas talaga ni Gabriel. Imposible. Sumipsip ako ng napakaraming lakas ng mga dalubhasa. Paano ako matatalo? Puno ka na ng kasamaan. Ngayon ipapatupad ko ang katarungan. Katapusan mo na. Guro, iligtas mo ako. Napakabigat ng masamang enerhiya. Bakit ang taong ito ay nagbibigay sa akin ng pamilyar na pakiramdam? Guro, siya nga.
Mahal, mag-ingat ka. Gabriel, malapit ka nang mamatay. Sa sandaling iyon, ako mismo ang pupunta upang kunin ang iyong tulong. Nagpapanggap ka pang mahiwaga. Ang taong kanina ay ang guro ni Marco. Siya ang pangunahing salarin. Sayang, nakatakas siya. Nagpupugay ako pinakamataas na pinuno. Pinakamataas na pinuno. Sa wakas nahanap na kita. Pakisuyo, pinakamataas na pinuno. Tanggapin ninyo ako bilang alipin. Pinakamataas na pinuno, ang aking ninuno ay nagkaroon ng karangalan na maglingkod sa inyo bilang utusan. Nais kong tularan ang aking ninuno. Diyos ko! Ang apat na pinuno ng mga pamilya ay lumuhod kay Alonzo Elio. Itong si Alonzo Elio, ano ba talaga ang kanyang pagkatao? Ito. Anong uri ng nilalang ito? Tay, tingnan mo. Ang apat na pinuno ng mga pamilya ay lumuhod sa bayaw ko. Hindi halata ang galing ni Alonzo at mapagkumbaba pa. Hindi ko inakala na mayroon akong napakabuting manugang. Kakaiba, bakit sila tinatawag din akong pinakamataas na pinuno? Alonzo, ang apat na pinuno ng mga pamilya, bakit sila lumuhod sa iyo? Nagkamali yata sila ng tao. Nagkamali kayo ng tao. Tigilan na ninyo ang pagluhod. Tumayo na kayong lahat. Nasaan ang hukom ng paligsahan ng sining ng laban? Nandito po ako, nandito. Ano po ang utos ninyo? Ang paligsahan ng sining ng laban ay tapos na. Dapat mo nang ipahayag ang resulta. Ipahayag ang resulta. Tinalo ni Mendoza Lucas ang nangungunang tatlo sa talaan ng mga mandirigma. Nang pumasok sa huli ang asawa ko, sinugatan niya si Mendoza Lucas. Iyon ay dahil sa iyo. Seryoso akong nagsasabi sa iyo. Mas malakas pa ang asawa ko kaysa sa akin. Sa paligsahang ito ng sining ng laban, si Rivera Luna ang nagwagi, nangunguna sa talaan ng mga mandirigma. Kinikilala ko, si Rivera Luna ang una sa talaan ng mga mandirigma. Kinikilala rin namin. Ako? Una sa talaan ng mga mandirigma. Ate, ang galing mo talaga. Nakuha mo ang una sa talaan ng mga mandirigma. Ang pamilya nating Rivera ay sumikat na. Oo nga, pinarangalan ni Luna ang pamilya natin. Sa totoo lang, lahat ng ito, si Elio ang tumutulong sa akin. Lahat ng ito ay dahil kay Elio. Tama nga. Si Elio ay laging lihim na tumutulong sa ating pamilyang Rivera. Dati akong nagkamali kay Elio. Nahihiya ako. Tay, iisa lang tayong pamilya. Huwag na nating sabihin ang mga salitang parang hindi tayo magkakapamilya. Sige. Ang bayaw ko ay talagang napakagaling. Hindi lang niya tinalo si Mendoza Lucas, kundi pati ang apat na pinuno ng pamilya. Ay lumuhod sa bayaw ko. Ate, bayaw dati, hindi ako marunong umunawa. Sana ay. Huwag ninyong masamain. Hindi naman kami ni Elio magiging ganyan kalitang loob. Kumain muna tayo, baka lumamig na ang ulam. Elio, nasa labas ang apat na pinuno, naghihintay na makipagkita sa iyo. Sa tingin mo, dapat ko bang asikasuhin sila upang maipakita nating tayo ay mapagpatuloy? Tay, ikaw na ang bahala dyan. Sabihin mo sa kanila na huwag na lang akong gambalain. Sige. Sa tingin ninyo, ang pinakamataas na pinuno ay makikipagkita kaya sa atin? Kahit anuman, gusto kong manatili sa tabi ng pinakamataas na pinuno. Ang makapanatili sa tabi ng pinakamataas na pinuno kahit walang gawin ay magpapahaba ng buhay. Kahit anong ibigay ng pinakamataas na pinuno ay isang biyaya, kahit ang panghugas ng paa ay parang isang mahiwagang inumin. Apat na pinuno, pasensya na sa aking pagkukulang. Tuloy kayo. Bayaw, may ipagagawa ka ba? Utos mo lang, gagawin ko. Ako na ang bahala sa tubig, panghugas ng paa. Itatapon ko para sa iyo. Teka. Bayaw, may iba ka pa bang ipagagawa? Hindi ba sira ang lakas mo? Naalala ko na, ang paraan para maibalik ang lakas mo. Bayaw, anong paraan? Inumin mo ito, sapat na. Bayaw, ito, hindi ba ito ang tubig panghugas ng paa mo? Oo nga. Ito, kaya ba nitong ibalik ang lakas? Maniwala ka o hindi? Ang tubig panghugas ng paa ni Alonzo Elio. Akin. Akin ito. Anong sa iyo? Ang laki naman ng palangganang panghugas ng paa. Ang sakim mo naman. May parte ang bawat makakita. Huwag na kayong mag-agawan. Ako muna.
Ang mga pinuno ng 4 na dakilang pamilya ay nag-aagawan. Kayamanan ba talaga ito? Akin ito. Ibinigay ito sa akin ng bayaw ko. Bumalik na ang lakas ko. Bumalik na ang lakas ko. Salamat, bayaw. Salamat, bayaw. Kakaiba, ano bang nangyayari sa akin? Nalason ako. Kailan ako nalason? Guro, sa paligsahan ng sining ng laban, nagpakita ka. Bakit hindi mo na lang pinatay si Gabriel? Bata, alam mo ba kung sino itong si Gabriel? Ano siya? Siya ang tanging nilalang na walang hanggang buhay. Hindi siya basta-basta mapapatay. Guro, meron ka bang plano? Tama, may plano. Naalala mo pa ba ang ipinainom ko sa iyo na tableta? Tandang-tanda ko pa. Sabi mo, Guro, kapag umatake si Gabriel, iinom ako ng tableta. Sinunod ko naman lahat, pero hindi ko pa rin siya kayang talunin. Ang tableta na ito ay tinatawag na tableta na bumabali ng kaluluwa. Kailangan ng aking kapangyarihan para mailabas ang lason. Kaya nang ininom mo ang tableta at inatake mo si Gabriel, nalason na siya. Ibig sabihin, si Gabriel ay namatay na dahil sa lason? Sinusubukan ko lang. Matapos makaligtas si Gabriel sa malaking sakuna, hindi ako sigurado kung ganap na ba siyang gumaling. Kung ganap na siyang gumaling, walang bisa sa kanya ang tableta na bumabali ng kaluluwa. Kung hindi siya ganap na gumaling, tiyak na nalason siya, pupunta siya sa tindahan ng gamot para maghanap ng lunas. Guro, kung gayon, ano ang susunod nating gagawin? Pupunta tayo sa tindahan ng gamot ng Pamilya Lin para manambang. Kung nalason si Gabriel, tiyak na pupunta siya sa tindahan ng gamot para magpagamot at doon na ang kanyang kamatayan. Napakatalino mo, Guro. Ang ganitong plano ay walang kamalian. Gabriel, ipaparanas ko sa iyo ang mamatay ng walang libingan. Pumunta sa botika, kumuha ng gamot at iuwi para inumin. Ayos na ang lahat. Kung malaman ni Luna na may lason ako, masyado siyang mag-aalala. Gabriel, sa wakas nandito ka na. Kayo pala. Mga walang kwenta. Nakita niyo ang aking guro. Hindi pa ba kayo luluhod? Lumuhod ka. Kayo, hindi kayo karapat-dapat. Gabriel? Noon, hinadlangan mo ang aking landas tungo sa immortalidad. Muntik na akong mamatay dahil sa iyo. Ngayon ipaparanas ko sa iyo, hihiwain kita at dahan-dahang papatayin. Ikaw ay masamang nilalang. Para sa sarili mong pakinabang, inihain mo ang mga inosenteng tao. Puno ka ng mga kasalanan. Ngayon, ipapakita ko ang katarungan. Ang mga pangkaraniwang tao na ito, kung mamatay man sila, wala lang. Ang kanilang dugo at lakas ay makakatulong sa akin upang makamit ang immortalidad. Ito ang kanilang karangalan. Wala ka ng lunas. Masamang nilalang. Buhay ka pa pala. Oo naman, buhay pa ako. Nagpapagaling lang ako ng tahimik. Naghihintay lang ako ng pagkakataon. Ngayon, sa wakas nandito na ang pagkakataon. Hindi magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. Ang iyong kahihinatnan ay kamatayan pa rin. Kamatayan. Kapag napatay kita, kukunin ko ang dugo at lakas ng isang immortal. Makakamit ko ang immortalidad. Paano ako mamamatay? Gabriel, mamatay ka na. Gabriel, pagkatapos mong iwasan ang malaking kapahamakan, talagang hindi ka pa nakaka-recover. Ang tindi mo ngayon ay masyado kang mahina. Madali kitang mapapatay kahit isang iglap, Guro. Bilisan mong patumbahin siya. Gagamitan ko siya ng kutsilyo para kapunin. Hahayaan kong hiwain siya ng 1,000 beses. Mamatay sa matinding sakit. Tiyak na mamamatay siya. Walang makakapagligtas sa kanya. Ang lason sa kanyang katawan ay lumalala. Kailangan kong mag-isip ng paraan upang makatakas.
Ngunit sa loob ng aking katawan, parang mayroong hindi pa nabubuksan ang banal na pagkakakulong, hindi ko magamit ang lahat ng aking kapangyarihan. Sige. Gabriel, gagawin mo pa ba ang paglalaban kahit mamamatay ka na? Wala ring silbi niyan. Gabriel, hindi mo inaasahan na darating ka rin sa ganitong araw, di ba? Papatayin kita, kukunin ko ang iyong dugo at lakas, ako na ang tanging nilalang na walang hanggang buhay sa mundo. Guro, may problema. Nailigtas si Gabriel. Lintik na hinayaan kong makatakas si Gabriel. Guro, ang nagligtas kay Gabriel, sino ba iyon? Napakabilis ng taong iyon. Maliksi ang galaw. Naalala ko na. Yun pala ang lintik na unggoy. Unggoy? Dati may isang unggoy na may kaluluwa na binigyan ni Gabriel ng kaluluwa. Nang maglaon, ang unggoy na may kaluluwa ay naging tao sa lahat ng balak. Hindi ko naisip na ang unggoy na may kaluluwa ang magligtas kay Gabriel. Guro, kaya ngayon ano ang gagawin natin? Habulin ba natin? Hindi na. Gabriel, ano naman kung nailigtas siya? Makatakas man ang monghe, hindi makakatakas ang templo. Hindi ba't ang asawa niya ay nasa pamilya Lin pa? Dakpin natin ang asawa niya. Tiyak na magpapakita siya. Panginoon, ayos lang ba kayo? Matanda, sino ka? Bakit mo ako tinatawag na Panginoon? Panginoon, ako ang unggoy na may kaluluwa na inilawan ninyo. Unggoy na may kaluluwa. Unggoy na may kaluluwa. Pambihira ka, unggoy na may kaluluwa na kapag mulat ka ng kaunting katalinuhan, bibigyan kita ng isang pagkakataon para lubos mong mamulat ang iyong isip. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Mula ngayon, gumawa ka ng mabubuting bagay. Naalala ko na. Ikaw ang unggoy na may kaluluwa noon. Panginoon, ito ang inyong dating kuwebang pinagmumunihan, dito makakapagpagaling kayo ng mabuti. Pumunta muna tayo sa mundo ng mga tao. Tawagin mo akong asawa. Naalala ko na ang lahat. Bumalik na ang alaala ko. Hindi maganda na sa panganib ang asawa ko. Panginoon, hindi pa gumagaling ang sugat mo. Huwag kang gumalaw. Unggoy, pumunta ka na sa bahay ng mga Lin. Iligtas mo ang asawa ko. Tiyak na pupunta ang masamang nilalang para sa asawa ko. Pero Panginoon, ang sugat mo. Huwag mo akong intindihin. Ang sugat ko kaya kong gumaling. Pumunta ka na. Sige. Ang aking banal na pagkakakulong ay may isang araw pang natitira. Bago ito tuluyang matanggal, ang lason sa akin ay ang tableta na bumabali ng kaluluwa. Gagamitin ko muna ang malaking pormasyon para maalis ang lason. Ginoong Lin, nasaan ang ginang? Nasaan siya? Anong ginang? Sino ka? Si Gabriel ang aking Panginoon. Inutusan akong hanapin ang ginang.
Ang sinasabi mong ginang ay si Luna. Tama, tama. Siya ang asawa ng aking amo. Dinakip si Luna. Sinasabi mong dumating na ang masamang nilalang? Oo. Dumating na nga. Dinukot lang si Luna. Nasaan ang mga Rivera? Lumabas kayong lahat ngayon din. Sinong matapang ang pumasok sa tahanan ng mga Rivera? Lucas, ikaw na masamang nilalang. Nangahas ka pang magpakita. Lakas ng loob mo. Nakikita ninyo ang aking guro na si masamang nilalang? Luhod na kayo? Masamang nilalang. Ikaw ang guro ni Lucas? Kayong mga langgam, karapat-dapat pa kayong makipag-usap sa akin, Lucas. Takpin mo si Luna. Kayong mga masasamang nilalang, ang yabang ninyo. Kayong mga walang kwenta. Lakas ng loob ninyong salakayin ako. Hinahanap ninyo ang kamatayan. Bukas, nandyan kayong lahat sa plaza ng paligsahan ng sining ng laban. Kung hindi, papatayin ko ang babaeng ito. Luna! Kayo ngayon din sa pangalan ng 4 na dakilang pamilya, abisuhan ang lahat ng mandirigma sa syudad. Bukas pumunta sa plaza ng paligsahan ng sining ng laban. May magandang palabas. Hindi tayo katapat ng masamang nilalang dinukot niya si Luna. Sinabi pa niyang bukas pumunta tayo sa plaza ng paligsahan ng sining ng laban. Inutusan din niya tayong ipaalam sa lahat ng mandirigma na bukas ay pupunta sa plaza ng paligsahan ng sining ng laban. Hindi natin alam kung ano ang pakana niya. Ang masamang nilalang ay tiyak na may lihim na pakana. Kailangan nating sundin ang sinabi niya. Kung hindi ang asawa ng pinakamataas na pinuno ay malalagay sa panganib. Oo nga pala, nasan si Alonzo? Bakit hindi natin siya nakikita? Ang amo natin ay pataksil na sinaktan ng masamang nilalang. Kasalukuyang nagpapagaling ang amo natin. Nasugatan si Alonzo. Huwag kayong mag-alala. Gagaling ang amo natin. Ang pinakamahalaga ngayon ay pakalmahin muna ang masamang nilalang. Hanggang sa makabalik ang amo. Walang hiya ka. Sa huli, mahuhulog ka sa mga kamay ko. Pagdating ng asawa ko, tiyak na pagsisisihan mo. Yang walang kwentang asawa mo ay may malubhang lason, hindi na kayang iligtas ang sarili. Hindi ako takot na pumunta siya. Ang kinatatakutan ko ay baka hindi siya dumating. Anong sabi mo? Si Alonzo ay nalason? Tama. Ang walang kwentang asawa mo ay nalason mahina at walang lakas, tiyak na mamamatay siya. Nagsisinungaling ka. Niloloko mo ako. Hindi mapapahamak si Alonzo. Bukas basta't mangahas lumitaw ang asawa mo, makikita mo mismo kung paano siya mamamatay. Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Maiiwan siyang buo. Pwe! Ikaw, duwag na walang kwenta. Sulit ka bang luhuran ko? Rivera Luna, ikaw, babaeng hamak, naghahanap ka ng kamatayan. Luna, ikaw, walang hiya, naghahanap ka ng patay. Walang hiya. Noong una, nagustuhan kita. Nangahas kang tumakas sa kasal kaya ako naging katatawanan. Ngayon, aangkinin na kita. Pwe! Ikaw, walang kwenta. Matagal ka nang hindi lalaki. Marami kang ginagawang kasamaan. Tiyak na mamamatay kang hindi maganda. Walang hiya, nangahas kang pagtawanan ako. Papatayin kita. Tigil. Madali kang magalit. Paano ka makakagawa ng malaking bagay? Guro, napakasama ng babaeng ito. May silbi pa siya. Hindi ba siya ang una sa talaan ng mga mandirigma? Bukas sa plaza, sa harap ng lahat, talunin mo siya. Ikaw na ang una sa talaan ng mga mandirigma. Tama po, Guro. Kapag natalo ko siya, ako na ang una sa talaan ng mga mandirigma. Bukas, kapag si Gabriel ay nagpakita, papatayin ko siya. Isasakripisyo ko siyang buhay. Ako ay magiging isa sa mga nilalang na walang hanggang buhay.
At ikaw ang una sa talaan ng mga mandirigma sa buong mundo. Tayo lang ang masusunod. Ang talino ng guro, napakatalino talaga ng guro. Gabriel, talaga bang nalason ka? Kaya pala nang magising ako hindi kita nakita. Tiyak na hindi ka mapapahamak, magiging maayos ka. Hindi ba't ang paligsahan ng sining ng laban ay tapos na? Bakit ang mga pinuno ng 4 na dakilang pamilya ay ipinatawag pa tayo? Hindi ko rin alam ang dahilan. Sabi nila may malaking mangyayari. Luna, Si Luna, ang pinakamalakas sa talaan ng mga mandirigma. Paano siya nahulog kay Marco sa mga kamay ng demonyong ito? Anong nangyari? Tumahimik! Ito ang aking guro, ang masamang nilalang. Ang aking guro ay isang nilalang na parang Diyos sa lupa. Walang makakatalo sa kanya. Luna, Madam, Ginang ng pinakamataas na pinuno. Ngayon, si Luna ay natalo ko na at nakaluhod sa harap ko. Kaya ako ay iminungkahi ng aking guro bilang pinakamalakas sa talaan ng mga mandirigma. Sino sa inyo ang may lakas ng loob na sumuway? hindi ako papayag. Hayop ka. Pakawalan mo si Madam. Unggoy ka, kagabi sinira mo ang aking mahalagang plano. Ngayon may kapal ka pang magpakita? pakawalan mo ang anak ko. Pakawalan mo ang ginang ng pinakamataas na pinuno. Hinahanap mo ang kamatayan. Tatay, Tatay, napakalakas ng kalaban. Wala tayong laban sa kanila, maliban kung makakapunta si Bayaw. Tiyak na darating si Gabriel. Nawala na ang lahat ng lason sa katawan ko. Ngunit ang banal na pagkakakulong sa loob ko. 30 minuto pa bago ko tuluyang maalis ang banal na pagkakakulong ko. Hindi na ako makapaghintay. Babalik na ako kaagad. Kayong mga hamak at naglakas loob kayo sa harap ng aking guro na lumaban, talagang hinahanap ninyo ang kamatayan. Marco, sino pa ang hindi sumusuko? Ilabas sila. Pagkatapos pugutan ninyo sila ng isa-isa. Patayin sila hanggang sumuko sila. Opo, guro. Sino pa sa inyo ang hindi sumusuko? Lumabas kayo. Si Marco at ang kanyang guro, napakalakas ng masamang nilalang. Si Luna Mendoza, ang nangunguna sa talaan ng mga mandirigma ay nasa kanilang mga kamay. Ang mga pinuno ng 4 na dakilang pamilya ay natumba sa isang suntok. Lalong hindi tayo makakalaban. Hahayaan na lang ba natin ang demonyong guro at ang kanyang alagad na maghari? Nagahari na ang kasamaan. Ang mga susunod nating araw, paano na natin kakayanin, Gabriel? Kung darating lang si Gabriel, saka tayo makakaligtas. Guro, walang nangangahas na lumabas. Mukhang sumuko na silang lahat. Kung gayon ang mga hindi sumusuko ay pugutan ninyo silang lahat bilang babala sa iba. Luna, magsisimula ako sa iyo. Nangangahas kang saktan ng aming ginang. Pagdating ng aking Panginoon, tiyak na mamamatay kang malupit. Sinasabi mo bang si Gabriel na walang kwenta, maaring siya ay namatay na sa lason, hahaha? Kasinungalingan. Walang mangyayaring masama kay Gabriel. Talaga? Kung maayos siya, bakit hindi siya magpakita? Ikaw pa ang asawa niya. Papatayin ka na hindi man lang siya magpakita, hahaha. Huwag kang maghasik ng alitan dito. Sa paningin ko, ikaw na walang kwenta. Hindi ka karapat-dapat kahit magbuhat ng sapatos ni Gabriel. Babaeng walang hiya, kung ang iyong walang kwentang asawa ay napakabuti, bumaba ka na para sumama sa kanya. Marco. Marco, naghahanap ka ng kamatayan. Gabriel,
Dumating na si Gabriel. Naligtas na tayo. Salamat sa Diyos. Sa tamang panahon, narito na si Gabriel. Hindi na nanalo ang kasamaan. Itong dalawang demonyo, tiyak na makukuha nila ang nararapat sa kanila. Ha, Gabriel. Sa wakas, hinintay na kita. Mahal, huwag kang matakot. Nandito ako para iligtas ka. Gusto mong iligtas ang babaeng yan? Nalasong ka ng malubha. Paano mo siya ililigtas? Nangahas ka pang lumaba? Papatayin muna kita. Imposible ito, nalason ka na. Bakit ang lakas mo pa rin? Ang lason niya ay nawala na. Pero hindi bale. Hindi pa bumabalik ang lakas niya. Hindi siya makakatakas sa aking mga kamay. Guro, sige, atakihin mo na. Gusto kong mapanood siyang mamatay. Mahal, umurong ka muna. Gabriel, naisip mo na ba kung paano ka mamamatay? Alisin ang banal na pagkakakulong 3 minuto na lang. Gabriel, noong araw, sinira mo ang aking daan tungo sa walang hanggang buhay. Sa bawat sandali, gusto kong kainin ang iyong laman at inumin ang iyong dugo. Sa wakas, natupad ang aking hiling ngayon. Masamang nilalang, gumamit ka ng buhay na tao sa ritual ng dugo. Malalim ang iyong mga kasalanan. Hindi ka tatanggapin ng langit at lupa. Magiging kakilakilabot ang iyong wakas. Kapag ako ay naging isang nilalang na walang hanggang buhay, sino ang makakapigil sa akin? Mamatay ka na. Naghahanap ka ng kamatayan. Gabriel, Amo, Ano? Hindi rin si Gabriel katapat ng masamang nilalang. Patay tayo, mamamatay na tayong lahat. Sabi ko sa inyo, walang makakatalo sa aking guro. Guro, gusto kong ang mga kamay at paa ni Gabriel putulin. Gawin siyang taong baboy. Gabriel, oras na ng iyong kamatayan. Amo mabilis, dalhin ang iyong may bahay at tumakas. Ikaw na sinumpang unggoy. Gusto mo pang sirain ang aking plano. Layas ka. Unggoy na may kaluluwa. Gabriel, Mahal, bakit ka ganyang katanga? ikaw nga ang tanga. Ikaw nga ang malaking tanga. Gabriel, hindi ko hahayaan na ikaw ay mapahamak. Ang lalim ng pag-ibig ninyong mag-asawa. Nakakantig talaga. Kaya ihahatid ko kayo sa kabilang buhay. Naging mag-asawa ng ito kayo. Relasyon ng Gabriel de la Cruz. Sa tingin ko, hanggang kailan ka pa makakatagal? Gabriel, huwag mo na akong intindihin. Tumakas ka muna. Mahal, hindi ko iiwan ka. Tawa ng banal na pagkakakulong bumalik ang pinakamataas na pinuno. Ano? Mahal, umatras ka muna. Magpahinga ka ng mabuti. Masamang nilalang, bumalik na ang Panginoon. Lumuhod ka na at mamatay. Gabriel, hindi na ako ang dati. Imposibleng hindi kita mapatay. Pagbabalik ng libong espada sa pinagmulan. Diyos ko. Ito ang maalamat na pagbabalik ng libong espada sa pinagmulan. Ito ang pinakamataas na antas ng sining ng espada sa alamat. Hindi ko inakala na totoo ito.
Napakalakas ni Gabriel. Parang hindi makatao ang galing. Taga. Sining ng masamang nilalang. Imposible, bakit ka naging napakalakas? Ako ang pinakamataas na pinuno. Ano naman kung mas malakas ako ng kaunti? Ako ang pinakamataas na pinuno. Eh ano kung mas malakas ako ng kaunti? Pagbabalik ng libong espada sa pinagmulan, walang tatalo sa mundo. Kahit ang masamang nilalang, hindi ito kayang pigilan. Sarap, sobrang sarap, nakakagaan ang pakiramdam. Ang masasamang guro at alagad na ito ay napakaraming kasamaan ang ginawa. Hindi natin sila dapat palampasin. Gabriel, akala mo ba natalo na ako? Meron pa akong hindi pa nailalabas na malakas na galaw. Guro, ilabas mo na agad ang malakas mong galaw. Itong si Gabriel de la Cruz na walang kwenta, patayin! Kayong mga naririto. Lahat kayo ay mamamatay. Lahat kayo ay isasakripisyo sa dugo. Sining ng masamang nilalang, pagsasakripisyo ng lahat ng kaluluwa gamit ang dugo. Banal na bulog ng dila ng kalangitan. Ipulin ang mga demonyo. Panalo, nanalo tayo. Ang bayaw natin ang nagligtas sa atin. Iniligtas ang lahat. Ang galing ng pinakamataas na pinuno. Mahal. Ewan ko, Kung makakapasok kaya. sa paralan ng laban ng Rivera. Ang paralan ng laban ng Rivera ang pinakamalakas sa lahat. Ang daming nag-apply mula sa buong syudad. Narinig nyo ba? Ang paaralan ng laban ng Rivera hindi lang may nangunguna sa talaan ng mga mandirigma, may isang dakilang pinuno pa. Narinig ko na ang pinunong ito ay nagligtas sa lahat, tinalo ang masamang nilalang. Gusto ko rin sana makita ko ang kagitingan ng pinuno. Ang mga sugat ninyo ay gumaling na ba? Salamat po sa pagligtas, amo. Mabuti na ako. Alonzo Elio, gumaling na lahat ng sugat ko. Oo, gumaling na kaming lahat. Tatay Bayaw. Ngayon, marami na naman ang nasa labas. Ang mga nag-a-apply sa paralan ng laban ng Rivera Puno na ang ating paaralan. Si Luna ang nangunguna sa talaan ng mga mandirigma. Ang paaralan ng laban ng Rivera ay naging bantog. Napakaraming pumupunta dahil sa katanyagan. Tatay, hindi naman dahil sa akin. Mahal, gusto kong maghanap ng tahimik na lugar at manatili ng ilang araw. Kung hindi, sa syudad kapag lumalabas ako maraming tao ang manonood sa akin. Yun ay dahil sikat na ang asawa ko ang nangunguna sa talaan ng mga mandirigma. Nagtatawa ka pa sa akin? Siya nga pala, mayroon kang isang liblib na tirahan, di ba? Isama mo ako, ha? Sige. Napakatahimik dito. Maganda rin ang paligid. Wala ring taong makakaistorbo sa atin. Kung gayon, dito na tayo manirahan tayo ng ilang araw. Sige. Mahal, hindi mo ba nararamdaman na may kulang sa atin? Ano? Tingnan mo, ako ang pinuno. Ikaw ang asawa ng pinuno. Kulang tayo ng isang prinsipe at isang prinsesa. Nakakahiya ka.